Magandang hapon sa bawat isa. Salamat sa hapon na ito, sa biyaya ng Panginoon na makapag-video uli patungkol sa topic na kasiguruhan ng kaligtasan ng tao o natin. Pag sinabing kasiguruhan, sa English ay assurance of salvation. So napakahalaga ng kasiguruhan. Sa bawat aspeto ng buhay natin, napakahalaga yon. Bakit? Halimbawa, sa pangalan na lang natin kung wala tayong kasiguruhan, questionable ka Di ba? Kung wala kang birth certificate, problemado ka. Ganun yun, kahalaga. Di ba? Ang ID na estudyante ka, mahalaga rin yun. Yun. Napakahalaga yan. Lalo na kung may pag-aari kang lupa, ang titulo, title. Kung wala kang titulo, kakaba-kaba ka kasi wala kang hawak Yan ang tinatawag na kasiguruhan. Kaya yung kasiguruhan, anong dulot ng kasiguruhan? Masaya ka. Yeah. Diba? It brings joy kung sa English. Aba, pa English pa. So, makita natin na napakahalaga ng kasiguruhan Kasi, halimbawa, sasabihin mo, kunyari, may magtatanong sa'yo, Brad, ikaw ba ay anak ng Diyos? Siyempre sasabihin, oo naman. Diba? Lakas na loob natin sabihin. Pero yung pangalawang tanong, paano ka naging anak ng Diyos? Mag-iisip ka niyan. Paano nga ba? Baka sabihin mo, nung binyagan akong bata, anak ako ng Diyos. Yan. Pangatlong tanong, lalong magano sa'yo. Yan. Paano mo patunayan na yung binyag ay nagiging anak ng Diyos, na bata ka? Yun na yung magiging problema mo. Kasi wala kang katibayan. Ang katibayan yan sa Bible, dun sa John 1:12. Juan 1:12. Anong sabi ng Juan 1:12? Diba? Datapwat, lahat na nagsitanggap sa Kanya ay binagkalooban ng kapangyarihang maging anak ng Diyos sa makatuwid bagay yung mga sumampalataya sa Kanyang pangalan. Yun ang anak ng Diyos, sabi ng Bible. Yan, di ba? Sabi ron, ang lahat ng tumanggap. Bakit siya tanggapin? Bakit siya kailangan tanggapin? Ay siya lang ang binigay di ba? Na tagapagligtas O di ba sabi ng John 3:16? Di ba? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, di ba? Na ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sumampalataya di mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Siya ang binigay na Savior. Diba? Matthew 1:21 nandun yun. Diba? Sinabi kay Mary, Blessed Mary, papanganak mo ang isang batang lalaki, tatawagin ni Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kasalanan. So walang ibang tagapagligtas kundi si Jesus Christ. Yun ang katibayan na ikaw ay anak ng Diyos. Yan. Pero yung binyag na bata ka, naging katoliko ka, hindi ka anak ng Diyos. Kasi walang katibayan Ang katibayan niyan, sinulat sa Bible. Kasi ang Bible ay salita ng Diyos. Yun ang katibayan. Ngayon, dadako tayo doon sa tinatawag na ano ba ang katibayan na panghahawakan natin? Siyempre, yung salita ng Diyos. Di ba? Yung persona ng Diyos. Ano ba yung Diyos? Di ba? Dito sa Numbers 23 verse 19, binanggit ng Bible
Di ba? Ang Diyos daw ay hindi tulad ng tao na nagsisinungaling. So, ibig sabihin, ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Kung ano ang sinabi niya, kung anong pangako niya, tutuparin niya yon dahil siya ay Diyos. Yan, di ba? Oh, di ba sabi doon sa John 3:16, sabi, whosoever, sa English, o sa Tagalog na lang, ang sino mang sumampalataya sa Kanya, ang word na Kanya, ay si Jesus Christ yon. Di ba? Bugtong na anak. Ang sino man sumampalataya, di na mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon, ng tanong, kung tinanggap mo na si Jesus Christ, meron kang pag-asa sa buhay na walang hanggan. Di ba? Sumampalataya ka sa Kanya, di ba? May buhay na walang hanggan. Pangako ng Diyos yan. Maliban na, kung hindi ka sasampalataya, walang pangako ang Diyos na buhay na walang hanggan. Di ba? So, makita natin, ang Diyos po ay hindi nagsisinungaling. Di tulad natin tao, di ba? Pag nagipit tayo, magsisinungaling tayo. Ganun lang. So, ang sabi, hindi lang sa Old Testament, sinabi ng Bible na ang Diyos hindi nagsisinungaling. Sa Titus chapter 1, verse 2, ano sabi ng aklat ng Titus? In hope of eternal life, that God cannot lie, promised before the world began. So makita natin, no? In hope, yung pinangako daw, di ba? Pangako, di ba? Pag-asa, hope, in eternal life. Yung pag-asa ng buhay na walang hanggan, ng Diyos hindi nagsisinungaling, na panangako yun bago pa ang sanlibutan ay ginawa. So, biron mo yun, napakatalino ng Diyos, makapangyarihan eh. Yung isip nga natin, nababasa niya eh, kaya huwag kayong mag-isip ng masama. Diba? Nababasa na ng Diyos ang isip natin. So, yung ground ng ating kasiguruhan o assurance of salvation is the Word of God o kaya the promise of God. Pangako ng Diyos. Yan, di ba? Kaya nga, ang assurance kasi, napakahalaga niyan eh. Kasi, pwede kang dayain ng kaaway. Di ba? Pwede yung diablo lilituhin eh. Bibigyan ka ng doubt sa iyong puso. Hindi totoo yung sinabi na yan. Kaya nga kailangan mayroon kang knowledge sa Bible. Kasi kapag hindi ka nagbabasa, kasi ang diablo, gumagamit din yun ng Bible eh. Ginagamit niya lang yung verses na pabor sa kanya, na makakalin lang siya. Ganun lang. So makita natin, di ba? Sa Old Testament, Numbers chapter 23 verse 19. Sa New Testament, Titus chapter 1 verse 2. Yun ang sinabi na ang Diyos hindi nagsisinungaling. Ngayon, ano naman ang binanggit ni Jesus Christ? Ito, silang mag-ama ang dito. Ang sabi ng John chapter 10 verse 28. Si Jesus Christ ang nagsasalita. Anong sabi niya? Sabi ni Jesus Christ, binigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Sino sila? Yung mga sumampalataya sa Kanya, yun ang sila. Binigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, tapos walang sino man makakakuha o kaya makakaagaw sa aking kamay. Pero mo, sinabi ni Jesus Christ, wala daw sino man makakakuha. So, ibig sabihin, yung kasiguruhan na yan, ay kahit ang diablo, hindi makakakuha sa atin, sa kamay ng Diyos.
Kasi mas makapangyarihan ang Diyos kaysa dyablo. Kasi ang dyablo, creation lang yun eh. Di ba? So, lahat ng bagay, sabi ng Bible, kung wala si Jesus Christ, walang nalalang. O, sinong may power? Jesus Christ o yung dyablo? Sino mas makapangyarihan? Jesus Christ. Ay doon nga sa Matthew 4:4, di ba? Sa Matthew chapter 4, ano sabi? Nung tinuksos siya ng dyablo, ano sabi ng dyablo sa kanya? Ibibigay ko sa iyo lahat ang iyong mga nakikita. Sumamba ka lang sa akin. Di ba? Pagkalam ko, chapter 4, verse 10 yan. Basta chapter 4. Dahil kailangan nyo kasi magbasa mga kapatid. Lalong-lalo na mga taga-karunguan. Magbasa po kayo ng Bible. Matutuklasan nyo yung katotohanan kasi yung katotohanan nasa Bible. Hindi nyo po yung makikita sa isang bagay na pagtuturo. Kung ang pinagsisimbahan natin ay hindi gumagamit ng Bible, medyo dangerous yan. Hindi ko kayo tinatakot, dangerous talaga yun. Hindi gumagamit ng Bible, kapirasong papel lang hawak, hindi ako niniwala dyan. Yan. So, makita natin, sinabi ni Jesus Christ, John 10:28, binigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, walang sino man, diba? Ang sabi, hindi sila mapapahamak, walang sino man makakuha sa aking kamay. John chapter 10 verse 29, anong sabi? Ang aking Ama ay makapangyarihan sa lahat. Walang sino man makakaagaw sa kamay ng Ama. So, ibig sabihin yan, mga minamahal, mga kapatid, kunyari itong ballpen. In sinabi sa 28, sinabi ni Jesus Christ, dito, sa aking kamay, walang sino man makakaagaw. Tapos, sa kamay ng Ama, walang sino man makakaagaw. Ngayon, gaganyan ko. Anong ibig sabihin? Anong gusto kong iparating sa inyo, mga minamahal at mga kapatid sa Panginoon? Double protection. Di ba? Double protection yan. Biro mo hawak ng anak, ang ama pa. Oh. Samantalang, di ba? So, makita natin yung kasiguruhan ng kaligtasan natin, hawak ng Diyos. Maliban na lang kung ikaw ay nagdududa, kasi ang Diyos po ay hindi diktador. Kung ayaw mo mag-cooperate sa Kanya, di ba? Mahal ka ng Diyos, pero pag ayaw mo mag-cooperate, di ba? Hindi siya diktador na sususian ka para sumunod sa Kanya, hindi. Mayroon tayong freedom of choice. Malaya tayong pumili. Kaya nga sinabi, ang sino man sumampalataya sa Kanya. Sino man sumampalataya. Pag hindi ka sumampalataya, anong mangyayari sa'yo? John chapter 3 verse 18 nandoon. Ang sabi doon, ang mga sumampalataya sa bugtong na anak ng Diyos ay hindi na hahatulan. Subalit ang hindi sumampalataya sa anak ng Diyos ay hinatulan na. Ngayon, kapag hinatulan ka ng Diyos, pagdating ng takdang panahon, saan ka pupunta? Diba? Sa impyerno. O, kasi hindi ka may susulat sa aklat ng buhay. Kasi hindi mo tinanggap yung tagapagligtas na ibinigay niya. Hindi ka malalagay sa aklat ng buhay. May aklat ng buhay ang Diyos. Revelation 20:15, nandun yun. Ano sabi doon? Diba? Ang sino mang hindi matagpuan sa aklat ng buhay ay itatapon sa dagat-dagatang apoy. Diba? Lake of fire sa English.
dagat-dagatang apoy. Iyon ang final Patay na tayo noon, kaluluwa na lang. Yun. So, kailangan makasiguro ka. Ma-insured ang buhay mo para sa Diyos. Anong kailangan natin? Pananampalataya lang, magtiwala ka lang sa Kanya. Ganun lang. So, double protection. So, makita natin yung sinabi ng Diyos. Ang Diyos po ay hindi nagbibiro. Yan. Dahil, pagdating ng araw, ang daigdig nito ay gugunawin ito. Papalitan ito ng bagong daigdig, bagong langit, bagong lupa. Binanggit yan ni Apostle Peter. Apostle Peter binanggit yan. Dati, yung daigdig ay ginunaw ng Diyos sa pamagitan ng tubig. Ngayon, sa pamagitan ng apoy. Diba? Pamagitan na ng apoy. Kaya makita natin na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Diba? Kung makita nyo ang sinabi ng Bible sa Revelation, si Jesus Christ nung dumating sa lupa, napakaamo. Doon sa Revelation, chapter 19, anong sabi ng Bible? Ang Panginoon, ang lumalabas sa kanyang bibig ay sword. Ano yung sword? Espada. Espada. At namatay yung mga lumalaban sa kanya. So, makita natin yung Bible. Kaya nga, ina-encourage ko po kayo. Sana sa makapanood ng video ito, porsigihin ninyo makabili kayo ng Bible, lalong-lalo na sa mga taga-Karamuan. Kumusta kayo dyan? Kung mapanood yung video nito, in-encourage ko po kayo na bumili ng Bible. Hindi naman gaano sigurong, ewan ko ngayon kung magkano yung Bible. Pero, suggest ko sa inyo na King James 16:11. Kasi hindi po yun nagpabago-bago. Ang 16:11 ay hindi yun nagbabago. Di tulad ng ibang Bible, mga kaibigan, mga kapatid. Binabago po nila. Tulad ng NIV. Yung blood po ay nawawala. Tinanggal nila yung blood. Samantalang yung blood ay napakahalaga yan dahil yun ang tumbo sa atin. Kung walang dugong malinis, sabi ni Apostle Peter, with a precious blood. Diba? God redeemed us. So makita natin yung Bible, aywan ko kung magkano yung Bible, di ko alam. Pero alam nyo ba? Nakakabili ngayon kayong 6,000 na cellphone. Diba? 10,000 na cellphone, 3,000. Sana bumili kayo ng Bible. Para malalaman nyo yung katotohanan. Kasi nandito sa Bible Nandito sa Bible yung katotohanan, mababasa natin. Lalo na halimbawa sa aking pagtuturo, machicheck nyo talaga na nandoon. Kasi binabasa ko. Yan. So, talagang ang kasiguro natin ay sa salita ng Diyos. Pangako ng Diyos na hindi nagbabago. Kasi si Jesus Christ, di ba? Sabi ng Bible sa Hebrews, di ba? Si Jesus Christ, sa Hebrews 13, binanggit na Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Hindi siya nagbabago. Di ba? Siya lang nagkatawan tao para tubusin tayo. Kasi walang malinis na dugo. Kailangan dugo ng Diyos. So sana maiano ninyo ito yung kasiguruhan ayon sa pangako ng Diyos. Ulitin ko sa Numbers 23 verse 19, Titus chapter 1 verse 2, at ganon din sa John chapter 10 verse 28 and 29. Sana ano nito sa Bible. Kung kayo ay tumanggap sa Panginoon at kung hindi pa, pwede nyo tanggapin ang Panginoon. Kasi walang ibang binigay na pangalan sa silong ng langit na sukat ikaligtas kundi ang pangalang Jesus.
Pangalang Jesus. Di ba? Ang meaning ng Jesus galing sa yang ano yan Jehovah the Savior. Diyos na taga-pagligtas. So, maraming salamat, magandang hapon. At tayo ay sandaling maikling manalangin. Dakilang Diyos na sa langit, salamat po Panginoon sa oras na ito. Salamat sa iyong biyaya na nakapag-video ko ngayon. At tulungan niyo po ang mga makapanood nito na maunawaan nila ang mga katotohanan mula sa iyong banal na kasulatan. Maraming salamat po muli at gabayan niyo po kami sa aming mga ginagawa. Ito ang aking pasalamat, ang iyong pangalan ni Kristo Jesus. Amen.